Hindi niya napansin ang ingay ng mga usyoso noong araw na iyon. Ang napansin niya ay ang ganda ng araw at ng langit. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Apunte! Fuego! Handa ka bang ipaglaban ang tunay mong pag-ibig? Itutuloy pa ba natin to? Ngayon ka pa bang hihina ng loob? Baka mapahamak lamang tayo. Hoy! Anong bulungan yan? Nahihina po ako. Despensa! Indio! Buntot lang ang pinagkaiba niyo sa unggoy. Doon kayo, may! Sige, angat! Magandang araw po, Doña Lolay. Magandang araw din po sa inyo. Magandang araw po, Doña Lolay. Magandang araw. Magandang araw po, Doña Lolay. Magandang araw. Magsisi na kayo! Kayo na magnanakaw! Kayo na mapagpaimbabaw! Mapagsamantala! Magbago na kayo! At magdasal at humingi ng tawad sa Diyos! Sapagkat kayong mga Indio ay makasalanan, mga immoral, mga tamad. Kung hindi lamang sa aming sugo ng simbahan at mga peninsulares, ay hindi kayo maliligtas. Hindi kayo maliligtas sapagkat wala kayong alam kung hindi ang gumawa at magdildil ng masamang gawi. Mga ignorante, pangmang walang pinag-aralan. Silencio! Yara Lolay,
Tila anak niyo yung umiiyak. Hindi na nakapag-intay at gusto nang lumabas. Silencio! Wala ba sinyal sa loob ng simbahan? ¡Qué barbaridad! Senyora! Malapit na! Kilit pa! Kilit pa! Isang malakas na rin pa yan! Senyora! Ayun na! Senyora, lalaki ang anak niyo. Lalaki po't malaki ang ulo. Pepe, nasaan ka na? Andito na yung paborito mong tsokolate. Pepe? Pepe, nasaan ka? Nandito na ang paborito mong tsokolate. Pepe? Senyorita Pepe, ang paborito mong tsokolate. Senyorita Pepe? Senyorita Pepe? Ay, salamat. Ay, tulungan. Bakit ikaw pa nagdala niyan? Para mapansin mo ako. Akala ko tuloy mabuti kung makapangasawa ko ng isang babaeng nakapag-aral at matalino. Hindi ko akalain pagpapalit pala ako ng mga libro. Ikaw naman, napakamatampuhin mo. Nariyan na ba si Pepe? Senyorita Pepe, wag mo kang sa ng pamamalit. Nay! Tay! Oh, anak, saan ka nang galing? Ang dungis mo naman, iho. Sa likuran lang po. Kumuha lang po ako ng daon ng katakataka. Ay! Ano ba yan? Ang bata ito. Noong isang araw, insekto. Maya naman, palaka. Ano ba nangyayari sa'yo, Pepe? Gusto ko po kasi malaman kung alin ang mas mataas tumalon. Ang maliit na palaka o ang malaking palaka. Tingin niyo, Tia Lina. Pambihira ka talagang bata ka. Bakit kaya hindi na lang Colin, hindi kaya bola ang pag-aralan mong laruin? Santissima, ano naman yung laman lupa na nasa pusa mo?
talaga. Talagang alaga ako, oh. Tia Lina, pwede pong kwentuhan niyo uli ako mamayang gabi? Tingnan ko. Sige na po. Pero wag kang aalis nang hindi ko namamalayan. Pangako yan, Tia Lina. Aga. O, sige. Tia Lina, totoo po ba ang kwento tungkol sa mga higante? Ang sabi, oo. Nakikita raw sila sa gubat. Pero nagtatago sila kakahuyan malapit sa mga bundok. Talaga po? Nagpapakita po ba sila sa mga bata? Pepe, nangako ka sa akin. Alin natin yan. Para ano? Malapit na. Talagang bata. Alaga ko talaga, oo. Laki-laki talaga ng ulo niyo, no? Anong binubulong-bulong niyo dyan, ha? O ba ang pinag-uusapan niyo? Anong sinasabi mo sa kanya, Ate Maria? Sinasabi ko lang sa pinsan natin si Agida ang totoo. Napakalaki ng ulo ng hinuhulma mo, Senyorito Pepe. Parang ulo mo. Oo nga, parang batete. Kayo talaga, manda kayo sa akin. Hoy, laki-laki ng ulo! Bumili kayo dito! Ang laki-laki ng ulo na Senyorito Pepe. Pabulin! Hoy! Hoy! Manda kayo sa akin! Huli ka! Dito ka! Yan! Sabi ko sa inyo, hindi naman talaga malaki ang ulo ko eh. Hindi nga malaki, napakalaki! Butete! Butete! Kasing laki ng ulo ng obra mo! Diyos ko! Kaya ang kulit yung dalawa. Ano ba kayo mga bata kayo? Tingnan nyo, lilikot nyo. Tutumin nyo na eh. Sige, pagtawanan niyo ako ngayon. Balang araw makikita niyo ang monumento ko sa iba't ibang bahagi ng kapluang ito. Monumento? Sinong gagawa ng monumento? Sigurado ang monumento mo may napakalaking ulo! Tama, Ate Maria! Oo, Pepe. Jose! Kumusta na matikas kong pamangkin? Pinagkakatuwaan po nila akong dalawa. Malaki raw po kasi ang ulo ko eh. Dahil maraming laman ito. Ganyan talaga ang mga matatalino. Pero, Tio Jose, ayoko po maging matalino. Ang gusto ko po ay maging malakas at matipuno. Hayaan mo, Pepe. Darating tayo dyan. Bata ka pa. Pagtanda mo, nakakasigurado ko, hahabol yan ang lakas ng katawan mo na yan sa tigas at talino ng iyong isip. Panahon lang, Pepe. Senyor Pepe. Ilang beses ko ba ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging disente sa harap ng pagkain? Lolay, hindi mo maalis na yung mga bata. Pag naglalaro yan, paminsan-minsan, madudungisan. Ay naku bayaw eh. Parang hindi ka na nasanay dyan sa kapatid mo. Ang kawastuan ng pag-iisip ay nagmumula sa kawastuan ng inaasal at pagkilos. Hindi bagay lalo na sa kababaihan ng magaslaw. Ang sinasabi ko lang, Lolay, siguro naman, medyo luwagan mo ng konti yung mga bata. Sa buong Kalamba, kilala yan na nakapipino at mga disenteng mga bata. Lahat ng anak mo, marunong magbasa. Lahat may kanya-kanyang pinagmamalaking galing. Dapat matuwa ka ron. Ako po'y magaling sumayaw. Oo. Josefa, anong sinabi ko sa usapan ng matatanda? Huwag pong sasabad ang mga bata.
Magsisimula ba tayong kumain o magtitinginan na lang? Wala pa po si Kuya. Oo nga pala, nasaan na si Pasiano? Sila ang mga traidor sa simbahan at sa inang Espanya. Wala akong kasalanan! Mamamatay ako malinis ang aking bundi! Walang kasalanan! Sila ang mga lapastangang may sala ng pag-aaklas ng mga kawal sa Cavite. Hindi dapat kawaan! Hindi dapat kawaan ng mga kaluluwang ito ng mga erehe! Naiintindihan kita. Alam kong gusto mong lumaban dahil sa kawalan ng hustisya, pangangapi dito sa akin. Salamat po, Tay. Pero ito ang hiling namin sa iyo, anak. Bago mo isulong ang kapakanan ng buong kababayan mo, alalahanin mo muna ang sinapit ni na Padre Gomez, Burgos at Zamora. Ginarote sila nang dahil sa ginawa nilang paglaban sa mga praile. Mga praile? Katulad pa ba sila ni Padre Amado? Hindi ba pareho silang praile? Pasiano, nakita mo na pati yung inosente mong kapatid na apektuhan. Pepe, ikaw naman, hindi maganda para sa isang bata ang makinig sa usapan ng mga matatanda. Opo. Pasiano, ihatid muna si Pepe sa kwarto niya. Sandre. Bilang panganay, ipangako mo sa akin, uunahin mo ang pangangalaga ng kapakanan ng ating pamilya. Naiintindihan mo naman kami, anak. Opo. Responsibilidad ko ang pamilyang ito. Sige. Magpahinga ka na. Totoo po ba ang mga kwento niya, Nay? Oo, anak. Talaga po? Sadyang may mga pangyayari sa bundok na yan na hindi madaling paniwalaan. Nay, pwede niyo po ba akong kwentuhan muli? Kung anong meron sa mahiwagang bundok na yun? Makinig ka. Alam mo ba na sa bundok na yan ay may mga puno na namumunga ng diamante? Kukunin ko po! Subalit ayon sa alamat, mayroon daw mga higante na may mahabang balbas na nangunguha ng mga bata. Yung makukulit at malilikot na bata. Parang may kilala akong ganun. Ano pong ginagawa nila sa mga bata, Inay? Kinukuha nila ang dugo sa katawan nila
At ginagamit nila ito para ang tanso ay maging diamante. Totoo po ba na hanggang ngayon ay mayroon pa rin naninirahan na higante sa bundok na yun? Mayroon. At napakalalaki. Alam mo ba na sa isang hakbang lang nila ay nakakatawid sila ng ilog at kaya nilang buhatin ang buong bundok. Talaga po? Waning. Ano, nahanap na ba si Pepe? Pepe! Liway, nakita mo si Pepe? Saan ba? Batang yun. Anong hinay mo sabihin nawawala si Pepe? Wala po siya sa bahay eh. Papaliguan ko po sana siya eh. Saan napunta? Wala akong makahanap sa kanya, senyora. Senyora! 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 Tulungan niyo ako dito, dali! Senyora! Senyora! Tulungan niyo ako, bilis! Senyora! Senyora! Senyora. Ay, nagkakamali ko. Senyora. Anak, sana si Pepe, Kiko. Ano na nangyari sa anak natin? Ginagawa namin ang lahat para makita ang ating anak. Pasensya na po kayo. Kasalanan ko po. Hindi ko po siya nabantayan mabuti. Sa tingin nila, sila ang mga hari sa kapulong ito. Sila naman talaga ang mga hari, hindi ba? Talbagan mo ang mga taga-Kalamba. Ang naalala ko, magaling kang kumanta. Sige nga, kantahan mo nga kami. Sige nga.